Mga balita at komentaryo sa palatuntunan inyong sinusubaybayan. Good morning, partner. Good morning. Good morning sir. At sana'y ligtas sa anumang kalusugan. Sa mga Oh. karamdaman partner, usong-uso. Ngayon ay ko na. 27 na. 27 na. Last week na sa buwan ng January. Bilis ng panahon. Oo, bilis ng panahon. Ang mabilis ang panahon partner, kaunting tulog na lang ay tambak na, nagkalat na naman ang tarpaulin. Ganyan talaga ang kon eh. Sana ba't tayo tarpaulin na proyekto, hindi tarpaulin ng mga trapo. At sa balita, magulo pa rin eh. Dahil itinatanggi ng Kongreso na sila ay may kinalaman doon sa signature campaign, Yung People's Initiative. People's Initiative. At nagbigay na rin ng pahayag ang kabuuan, ang Senado, naku-questionin nila yung signature campaign sa Korte Suprema. Partner, yung partner, 24 senador yon. Yung question ata. Ang tanong ko lang, ito bang si Senador Bad Boy Robin Padilla na dating nagpupursige din yan sa Tahimik siya. Tahimik dahil siyempre majority nung Senate. Hindi, sa puso niya siguro natutuwa siya dahil yung kanyang kagustuhan na mabago ang konstitusyon mangyayari. Pero sa kabuuan, yung 24, yung consolidation ng kanilang pagtutol ay nagkakaisa. Ang dalawa ang ayaw nila kung bakit. Ang gusto kasing mangyari ng Kongreso, isang opinion na lang, isang kagustuhan. Joint resolution na lang ang mangyayari. Ay ayaw naman ng Senado na siyempre ego rin nila yan. Gusto nilang nila, siyempre, ano man ang mangyari sa pagbabago ng saligang batas ay nakatala na sa kasaysayan ng Pilipinas. At saka partner, Maging positibo o negatibo yan, gusto ng Senado, siyempre, paano naman yung ego nila? tama partner. Yung sana sasabihin ko, yung ego pa rin ang pinangahawakan sa term nila dito na bago. Kasi galing sa Kongreso, aakyat sa Senado, dapat. Partner, ako hindi ko sukat maisip na ayaw ko sabihin na ito'y pabalat bunga lang. Dahil doon sa hinihingi. Pero although sinasabi na unconstitutional itong People's Initiative, ay natutuwa sila kasi pumasok na partner yung sa usapin ng signature, yung 3% ng kabuang population ay na partner yon. Nakuha Mukha makukuha. Dahil ilang ko na nga ang totoo niyan ay nasa 8% na sila eh. Pero ang required, kung hindi ako nagkakamali, is 3% ng kabuang population, voters population, is pwede na. Kanya lang ay parang nasa 8% na at ang target nga hanggang 10. Kasi yan ay sasalain pa yan. Ay nga naman, kung nakuha mo yung 3%, pag sinala ng COMELEC ay baka 1% na lang. Pero partner, sumulat yung Speaker of the House sa katauhan ni Martin Romualdez sa Senate President kay Mig Zubiri para pangunahan yung People's Initiative. Pero at sabi mo nga kanina, ito ay bahagi ng ego na, ay tinanggihan ng Senate President sa katauhan ni Mig Zubiri. Kasi ang mangyayari kapag nabuo na ang isang resolution na pumapayag na ang Kongreso ayon doon sa inisyatibo ng mamamayan, doon sa signature campaign, kailangan umakyat ito sa Senado.
At kung ang majority ay payag, so may ibang version ang Senado, may ibang version ang Kongreso, kailangan pagbanggain ito. Kanya lang, ang kahilingan ng Kongreso is isang resolution na lamang. Oo. Mag-joint resolution ang Senado, ay maraming senador ang ayaw. Kanya lang sa bilang, lamang ang Congress. Kaya saan papasok ngayon? Tapos ang isa pang usapin dito, yung sinasabing bilihan ng signature. O ito ang mabigat dito. Saan galing ang pondo? Yung sabing pagsasamantala sa holiday season. Dahil recess ang Congress, nagpasko, 'di ba? May mga holidays, walang pasok ang Kongreso. Yun naman yung oras, panahon ng pamimigay ng ayuda. Oo. At sa kabuuan, may palihim na sinasabi, kapalit ng ayudang ibibigay namin sa inyo is kayo ay pumirma. At ang biktima nito, sa sabing pagsusuhol, yung mga claimant ng ayuda. Kunyari, sa isang probinsya, Sa isang magbibigayan sa isang school. O yung sinasabi, ginagamit pa nga yung recipient ng tupad, may una ng pahayag, may tayo, may ayuda tayo sa ganitong araw. Bawal gamitin ang pagpapaperma bawal gamitin ang barangay hall, pero pwede ang covered court. Oo. Partner, Tapos may mga una nang nagbigay kasi tukoy nila yung tukoy nila yung listahan. Pinupuntahan daw ito isa-isa at pinapipirma. Next week may ayuda tayo. Pumirma muna kayo dito sa People's Initiative. Partner, Ayan. mukhang yung sinasabi natin ng mga last episode natin dito sa Saktong-Sakto Lang na economic provision. Mukhang partner ang tututukan din talaga bukod sa economic provision or parang ang priority na yung political amendment. Yung pagpapahaba ng term limit. Kaya nga, ang pinupuntos natin dito, gaano ba karami yung nakapaloob sa 1987? Tama ba ako? 1987 konstitusyon ng bansa. Kaya yung sinasabi ni Senator Lito Lapid, simpleng tanong na pag ipatutupad mo, gugugol ng mahabang panahon ang Kongreso o kaya or Senado o kung sino man, sino nagmamayor nito para rebisahin. Di ba? Sa bagay, nasa first step pa lang naman. Ako, partner, pabor ako na yung People's Initiative. Malinis lang yung proseso. Kung bakit kailangang pumirma ang isa mang individual na voters At saka partner, para rebisahin o baguhin ang kung saligang matuliban batas. ito sana dun sa pagbabago ng Constitution, ay may people talaga sana. May people, may inisyatiba ang mga tao para sang-ayunan yung ibabaguhin nilang mga batas o yung mga provision dyan sa 1987 Constitution. Partner, ito ako naman, ikaw, yes ka sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ako, parang, ano pa rin yung paninindigan ko, partner, na yung pagpapahaba ng term limit ng mga politiko. Pero, may mga nakakausap din naman tayo. Tayo naman hindi naman tayo sarado. Pero sabi nga ng ilang mga local government unit, ng mga mayors, isa nga yun sila doon sa political amendment. Kasi tama din naman yung tayo sa Pilipinas, may 3 term ang mga local officials, particularly yung mga mayor, governor, vice governor, etc. ay almost 9 years lang yan. Pero every 3 years, nagkakaroon ng eleksyon. At ang nangyayari, yung mga politiko, pagkatapos nilang eleksyon, ay mangangampanya na naman. Hindi, pag politically, pabor talaga yung mga nakaupo ngayon. Ang mga politiko, nakaposisyon. Oo. Kanya lang, ano yung benepisyo nito sa kabuuan sa buong bansa? Sa mga bayan. Yung sabi nga, domino effect nito.
Kasi may mga nagsasabi matagal na to. Matagal naman talaga itong binabalak na ng ilan sa mga elected official na baguhin ang sanigang batas, lalo na sa Kongreso. Panahon pa ni FBR, panahon pa Siya ni... siya nga nakadaplis dyan eh. yung si mga former FBR. cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ayun. Ngayon, ang puntos natin dito, partner, sabi nga sa madaling salita, kung hindi ngayon ito gagawin, kailan? Kung hindi yung mga kongresista ngayon at senador, sino? O ano ba talaga? Kasi partner Bakit hindi ito umpisahan? Huwag lang magmadali. Oo. Kasi partner Ah. kahit tanungin mo yung ilang mga mamamayan na sagsag na sa kahirapan at dahok na ibig sabihin ay walang-wala na, ay ano talaga partner, kahit sila sumasang-ayon silang baguhin ng constitution, kahit hindi mo kasi ang kanila mabago at hindi, itong kahirapan, itong buhay namin. Oo nga, pero tama ka, amiyandahan sa hindi yung mga lihitimong, yung mga simpleng mamamayan tulad natin, na although naiisip din nila yan, yung mga pasintabi ako, yung mga nasa squatter area, yung mga class B, yung mga manggagawa, Yung mga informal settler partner. Oo. Naiisip din nila yan. Wag nating gawing napakababang. Yung pinakang mababang level ng mamamayan. Janitor, magbabasura. Hindi lahat na magbabasura ay walang dunong, walang matinong pag-iisip. Yan pa ang mayroong matitinong pag-iisip. Kasi mas sila ang nakakaramdam ng tunay na kahirapan sa katatayuan ng kanilang buhay. Nag-iisip din yan. Ang iniisip niyan, number one, is paano kami makakaahon sa aming kahirapan. Kumpara doon sa mga may kaya sa buhay. Yung may mga kaya sa buhay, iniisip lang nila saan gagastusin ang pera. Saan sila magliliwaliw. Saan mayroong may tourism destination. Paano sila pupunta sa Bayan ng Pula na may magandang tourism spot. Tama. Paano sila pupunta sa Puerto Galera. Di ba? Na may magandang tanawin, may magandang, di ba? Pero itong mga mahihirap, na tulad natin, pare Koy, mas damdam natin, ramdam natin, ay yung pinag-uusapan, papalitan daw ang sanigang batas. Pwede na, ano yung benepisyo natin dito? Tayo ba ay makakaahon sa ating kahirapan? Yung bang binibili natin ngayon na mahal na bilihin, lalo na ngayon? Di ba? Oo. Yung nasa palengke ngayon, lahat na bilihin po sa palengke ngayon is tumaas. Tumaas ha. Yung bayarin sa PhilHealth, bayarin sa lahat ng mga contribution sa gobyerno, mayor's permit, BIR, lahat is tumaas. Partner. Yung buwis. Ngayon, Partner ako nga, itong pagpasok ng 2024, ito na talaga yung sagsag sa kahirapan. ngayon kasi marami ang mahirap at marami ring madudunong, maraming magagaling na hindi lang binibigyan ng pagkakataon. Siyempre, hindi naman tayo lahat pwedeng umupo sa gobyerno para magkaroon tayo ng tinig sa Senado, sa Kongreso. Kaya nga mayroong party list Sila yung nagmamarginalize sa maliliit, sa isang grupo, sa uri ng mamamayan. Pero nasaan itong mga tinayupak na ito? Di ba? Ngayon, Pero partner yung marginalized, tanda mo yung marginalized sector, nakaposisyon na nga sa Kongreso din at gawa ng party list. Naglabo-labo kahit nga marginalized sector daw yung magtitinda ng LPG, marginalized sector daw yung mga gwardiya, marginalized sector daw yung samahan ng mga magsasabong. Kaya partner, hindi natin maano kung may kategorya kung ano ba itong sinasabing marginalized sector na ito. Ito ba ay yung mga magsasaka, manggagawa, guro, taong simbahan, or kung ano? Tsaka partner, 1987 Constitution, ilang dekada na yan.
yung mga inabot hanggang ngayon. Ano ba ang pagbabago? Ano ba ang pagbabago sa buhay nyo Wala. na nakaakibat sa batas ng Republika ng Pilipinas diyan nakapaloob sa 1987 Constitution? Lahat na. Department of, ano bang ahensyang nagtutulak ng kabuhayan ng mamamayan? Department of Agriculture, Department of Health, Department of Education. Oo. Ano pa? Social welfare. DSWD. Yan yung mga pag kinapitan ka ng mga yan, swerte mo na dahil okay ka na. Napansin ka ng pamahalaan. Dole. May pagbabago ba sa buhay nyo? Wala. Wala. Lumalala pa ang kahirapan. Pero anong gusto mo? Mananatili ka sa ilalim ng 1987 Constitution? Or pupusta ka sa isang people's initiative na baka pupusta ka eh. Pumupusta ka nga, tumataya ka nga doon sa loto na ninanakaw naman ng ilan sa mga nasa loob ng PCSO. Ito pa kayang pipirma ka at baka sakali, hindi mo gagawin. Akong simpleng mamamayan, pare ko, Yun partner rin sinasabi. gagawin ko yun, lalo't may 100 pesos. may dalawang kilong bigas. May pangako na kapag pumirma ka din, kasama ka na sa tupad. Aba, meron ganun pa. May mga ganun. Ba? At yung mga ilang benepisyaryo ng ayuda, lalo sa mga estudyante, somewhere in Visayas area, ito, naglabasan. Yung 10,000, 9,000, 8,000 sa mga scholar, sa mga Oo. educational assistants. Educational assistant. Tinamaan ng lintik. Partner, dati yan, 2,000 ata, 1,500 ano. Sa 10,000, kukuhanin yung 9. Oo. 1,000 lang ibinibigay sa estudyante. At dito sa Oriental Mindoro ay mayroon po ritong nangyayari sa tupad. Partner, tagal na yan. Oo. Ay doon sa Visayas area, nagkabukingan, dala-dala sa Senado ang issue yan. Dito hindi pa lang natatampok part. Ganyan din partner sa atin. Kahit doon sa ano. Kasi nga, may bulok na nanunungkulan sa pamahalaan na hindi talaga binibigyan ng pansin ang kapakanan ng mamamayan. Lalo na lang din Ano yung sabi ni Mayor Ina? Hanggang ngayon. Tuloy-tuloy. Hindi, hanggang ngayon. Mahigit ng 1 taon mula nang ideklara. Oo, partner. Tayo na nagpapasalamat. Deklarasyon ni Mayor Ina, kasi magkaiba yung deklarasyon ng state of calamity ng bayan Ng probinsya. Oo. at ng lalawigan. Oo. Nagdeklara ng state of calamity ang Pola last year sanhi ng oil spill. Bago pa nagdeklara ang gobernador sa kabuuan. Sa kabuuan. Kasi hindi naman pwede magdeklara ang gobernador ng state of calamity sa bayan ko. Kunyari, bayan ko ng Pola, bayan ko ng lungsod ko ng Calapan. Ang magdeklara dyan is yung mayor. Sa pangkalahatan, kapag more than 3% na wari, 3% na bayan, is pwede na siguro magdeklara ang gobernador. Ngayon, kaya ako binabanggit pare ko, ang sabi ni Mayor Ina, ikakansilahin na niya ang idineklara niyang state of calamity by February 26. Oo. Baka pa lang. Partner tayo, natutuwa tayo sa ganyan. Although bat-bat ng kahirapan nga, itong nangyari sa Pola, ang daming sakuna. Pagkatapos ng oil spill, ASF naman, nagdeklara na, ang sabi nga ni Mayora Ina, ay sa February 26, ay nandyan yung pagtanggal niya. No, actually, partner, commemoration na lang paggunita doon sa state of calamity. Although, ito na yung formal na pagdideklara. Kasi noon, partner, urong-sulong nagdeklara ang gobernador ng pagkansela ng state of calamity sa lalawigan. Pero yung Pola, hindi pa pwede. Partner, dahil wala ngang ayuda walang dumarating sa kanilang No, yung palang ang pinagtatampo ni Mayor Ina, ang sentro o pinakamalaki at sentro ng naapektuhan ng oil spill is bayan ng Pola. Partner, Ngayon, yung ibang ito ang kailangan na wala na itong isyung ito o wala ng development news or kung mayroon man, di natin alam. Kasi may mga bayan na nakaklaim na
doon sa galing sa insurance. Yung insurance naman na ibinibigay ibinibigay sa mamamayan, hindi insurance ng barko. Sa international policy sa buong mundo ay itong mga barko ay mayroong insurance sa kabuuan. Hindi insurance doon sa hindi insurance ng barko, pare ko. Kunyari itong barkong mga cargo, itong may mga tanker. Nagbibigay ito lahat sila sa isang insurance group na kapag may damage ay doon kukuhanin yung tulong o kung ano mang tawag nila doon. Iba pa yung insurance na individual sa barko. Ibig sabihin, partner, yung bang ibinigay dito sa ilang bayan sa Oriental Mindoro, ano lang, danyos perwisyon lang. Actually, wala silang sinasabi. Danyos sa mga sa mga mangingisda, sa mga biktima nitong Hindi nila although sa akin, tama ka, danyos. Bakit ka magbibigay kung walang danyos? Pero hindi nila ito tinatawag na danyos kasi bukod sa kabuhayan, sinira din yung kalikasan. Ang term nila doon tulong. Tulong, hindi danyos. Tinutulungan nila yung mga apektado na hindi nakapaghanap buhay nung time ng doon sa panahon ng oil spill. Tulong ang term nila doon. Kasi yung danyos na sinasabi, ang magbibigay nito dapat is yung may-ari ng barko. Hindi yung pang-international na insurance. Hindi yung insurance company. Oo. Yun nililinaw naman to ni Governor Bonds. Kasi yung danyos, madidetermine ito kung talagang may danyos ang barko ayon sa inihabla ng municipal government ng Pola. At yung kaso naman, hindi ko alam kung na-file na ni Governor Bonds, kinasuhan ngayon ang may-ari ng barko. Kung ano ang sasabihin dito ng korte, yun pa ang pwedeng tawaging nagbayad ng danyos ayon sa hatol ng korte. Yung dating sinasabi ni Mayora Ina, yun sa pagpapile ng case against dito sa MV Princess na ito sa barkong lumubog. Parang ang binabanggit ng gobernador, isang bigkas na lang, isang file na lang ng kaso. Pero ang binabanggit na ni Mayora Ina, kaya siya ay mismo yung Pola ay nag-file ng action suit laban sa lumubog na barko na ay kasi ang binabanggit niya mabagal. Mabagal ang prosesong ginagawa ng probinsya. At parang sabi nga niya, ang hinalimbawa nga niya, ay kung ikaw ay nasaksak, bago ka mag-file ng kaso, ay after 6 months, magaling na, mahilom na yung sugat mo. But hindi, ngayon pa lang, pag saksak at tumutulo pa yung dugo mo, mag-file ka na ng kaso. Para, yung damdamin ng taong bayan, yung damdamin ng tao, naandyan pa rin. Hindi yung, partner tama si Mayora Ina, parang matatakluban lang natatakluban lang. Hindi, sa side ni Mayor, ako naniniwala, sa side ni Mayor, tama. Kanya lang sa pangkalahatan, hindi naman kasi po pwedeng magsampa ng kaso si Governor Bonds na nakabatay lamang doon sa perwisyong nakikita ng kanyang mga mata at ebidensya sa damage sa bayan ng Pola. Di ba? So, kinonsolidate niya ngayon, naghanap siya ng mga dokumento at ebidensya sa pangkalahatan. Magkahiwalay ito ang magkahiwalay kasi ang function. Partner, tinan mo. Imagine mo, pinalalayo kasi yung tanda mo. Simple lang naman ang pangangailangan ng Pola, ng Mindoro na nangyaring oil spill. Una, mabayaran mo ang danyos perwisyon mo sa mga mangingisda at kung sino pa at sa kabuhayan at sa kalikasan ng bayan ng Pola, ng mga bayan sa Oriental Mindoro. Pero kita mo, partner, na sinisilip kahit sa pagtanong sa Kongreso, pag-iimbestiga sa Kongreso hanggang sa Senate, lumalabas na hindi lisensyado
yung barko, walang karapatan magbitbit ng gantong luma na yung barko. Partner, imaginein mo, pinalalayo mo yung kaso, samantalang simple nga lang yung sinasabi ni Madam Mina, bakit hindi mo direktahin at puntuin kung ano ang perwisyo mong ginawa sa bayan ko? Magkahiwalay kasi sa akin, partner, pagkaintindi ko niyan, magkahiwalay yung mga legality ng barko kaysa doon sa damage na paglubog ng barko. O kasi ang ako, ito, partner. dagdag ko lang pare ko, kaalaman, impormasyon lang. Hindi naman tayo abogado, pero simple-simple. Ang damage ng barko, number 1, sa Bayan ng Pula. Bayan ng Pula muna. Ngayon, ang panig naman ni Mayor, dito kayo nagkaroon ng pagkakamali ng damage o ng malaking perwisyo, sisingilin namin kayo. Ayan. So hanggang Pula lang ako. Ngayon, lumaki yung problema, napapunta na sa iba't ibang bayan, hahabulin na kayo ng gobernador. Kasi gobernador yan eh. Kasi si Mayor, natural, maghahapla ako. Ang sakop ko lang is Pula. Ngayon, hindi naman nangangahulugan na pag ibinigay nyo ang damage nyo sa Pola ay absolto na kayo sa mga iba't ibang kaso na pwede nyong kaharapin. Ngayon, ako naman itong kumpanya, bakit naman ako magbibigay sa inyo ng damage kung hindi ko naman alam, kumbaga, nahingi ka ng tulong sa akin o may napurwisyo ako sa iyo, identify mo anong napurwisyo ko sa iyo. So in legal, may puntos din naman itong kumpanya eh. Bakit ako magbibigay kunyari ng 1 milyon? 'Di ba? Sa Pola. Ito ba'y sapat na para mapanagutan ko sa inyo ang aking kasalanan? Na samantalang kung ako iyahablan nyo, baka mababa pa sa 1 milyon ayon sa husgado, at may legal akong batayan para ako'y magbayad sa damage nyo. Hindi yung ura-urada na bigay na ako o amicable settlement na lang, verbal arrangement. May alam mo pare ko, may puntos din itong company. May puntos din. At kasi partner, legal matter. Ngayon ko nga rin lang na halimbawa, yung sa international, yung mga barko pala na yan, ay may isang parang insurance company na doon lahat inilalaga. Ngayon, halimbawa, si A ang may dahilan. Pero, si A ang may dahilan. Pero ito, si ABCD, naglagak dyan sa insurance company lahat. Ibig sabihin, partner, kanina sabi mo nga, kung mayroong perwisyong naganap dito sa mga kay ABCD na naglagak dito kay insurance company, itong lahat mga ito itutulong doon sa napinsalang probinsya o bayan. iba pa yung iba pa yung punishment. Natulong lang sila sa mga Ang mabigat nito sa Bayan ng Pula, walang tulong. Yun, partner. Kumpara doon sa nakuha dito sa Calapan, yun, partner. sa Puerto Galera, sa Nauhan, ang Pola ay wala. Ayon kay Mayor Ina. Tayo naman hindi makaisang hati, hindi tayo naghahati ng hindi natin pinagtutunggali itong mga anong ito. Sabi nga ni Mayora Ina, dapat naman lahat at may prioritize, may inuuna. Yung bayan nila ang pinsala. At hanggang ngayon, partner, diyan sa barangay Bakawan, barangay Buhay na Tubig, makikita mo pa, partner, yung ilang mga langis na nakalapad dyan sa mga bato dyan sa Dalampasigan. Pero partner, nauna pa yung kalapad. Kaya po namin to binabanggit kasi mahigit ng 1 taon. Na-interview po namin si Mayor Ina at ang kanyang sinabi, ililip na niya ang state of calamity sa February 26. At kaya po namin ito pinag-uusapan, mula noon hanggang ngayon, yung problema at hinanakit ng bayan ng Pula, ng mamamayan, ay nandyan pa rin. Kaya pinag-uusapan namin to kasi nga, kung mali ang tanong dito, okay, na-lifted na. Anong mangyayari? Paano? Kasi ilip sa hindi ni Mayor Ina, yung state of calamity, dahil inalis na rin ito ni Governor Bonds, namumuhay na ng normal ang mamamayan sa buong Oriental Mindoro na wala nang sisita sa kanilang Coast Guard, pwede na mangisda. So, kumbaga, okay na. Kanya lang, ang tanong doon, sa ma-elected nyo yan, ano kami? May mahuhuli ba kaming isda? Yan, partner. Ayan. Ito ba, partner?
Ngayon ay close fishing season. Mm. Tapos itong kwan pa. Oh, Itong BIFAR. yung May 1 month ban pa na ng fishing. fishing ban. No, may fishing ban na pa. may Kasi- mga area sa Pola na hindi ka muna pwedeng manghuli. Partner. At may sinasabi si Mayora Ina na nung nagkaroon ng oil spill ng pagtagas dyan sa Dalampasigan, karagatan ng Pola, partner, nawala na yung mga isda. Mm. Lumayo na eh. Ngayon, tama ka eh. Sa ano ba, sa mailip ga ito, matanggal. Itong state of calamity na ito at pwede normal na uli makapangisda. May pakinabang ba? May mauhuli ba itong mga kapatid nating mga mangingisda na ito? Muli. Tapos, ang kwan pa doon, siyempre walang isda. Isa sa mga layunin ng BIFAR kung bakit nagbigay ng 3,000 o more than o less than 3,000 depende diyan sa Ang laki lugar naman- nyo ang laki naman, ng partner, no? subsidy sa gasolina ng mangingisda ng bawat- para makapangisda. Malayo-layo. At sabi nga ni Governor Bones, para puhunan, pansamantala, okay, lifted ka na, anong gagawin mo? Wala ka na mahanap buhay. So, bigyan ka muna ng puhunang na panggasolina. Ang matindi nito, wala ring natatanggap ang bayan ng Pula. Doon sa 3,000 na panggasolina na bigay ng BIFAR. At may counterpart pa yan, ha? Bukod sa bigay ng BIFAR, may bigay pa rin ang DSWD o DOLE. Na parang 3,000 din, kaya naging 6,000 yan. Ang tanong, bakit wala ang bayan ng Pola? Ng Pola. Ayon kay Mayor Ina. Mayora Ina. Wala yung gasolina? Wala. Partner, buti magaling mamalimos ito si Mayora Ina. At kahit sa mga individual at mga negosyante, nagmamakaawa kahit sa mga senator, sa mga individual na mga sariling bunot, nagmamakaawa at naayudahan naman kahit paano itong ilang mga kapatid nating mga mangingisda. Pero partner may mga kaibigan tayong bantay dagat dyan sa bayan ng Pola na simula ng pandemic, sila na yung nakatoka dyan sa karagatan na yan, yung mga bantay dagat na yan. Dahil may 5 barangay na coastal area dyan. Una, nung time ng pandemic, bawal ang lumabas, ano? Sila yung nagbabantay. Pagkatapos ng pandemic, partner, ito naman yung oil spill, ito naman yung ASF, parang talagang sila luha sila. Walang although, alam mo, natatanggap nila, partner, yung monthly allowance nila galing sa local government ng Pola. At yung pag may may bumibisitang senador o matataas na mga secretary, matataas na tao sa Pilipinas, yun, naaambunan sila. Ang hinahanap nila ay yung sa provincial government. Yun yung nila Parang walang nadating. Hindi, sabi ni Governor Bones, mayroon So, kaya hindi magkatugma yung sinasabi ni Gob at saka ni Mayor. Anyway, yan ay level na nila yan Ang level na yan ni Governor at saka ni Mayor Ina, magkaibigan naman sila. Hindi natin alam kung ano yung tamang proseso, kung bakit wala pa. Baka partner bumabara sa yung sinasabi mo nga, yung mga agencies. Yung halimbawa sa DOLE, bumabara sa DSWD, bumabara sa halimbawa sa DA o sa BIFAR. Yung kasing yung ito napakalaking pero iba-iba kasi yung approach Yung utang na loob ng elected official, kapag yun ang namayani, may negatibong mangyayari sa bayan. Tama ka, partner. Kasi kung ang inilagay mo dyan sa boundary mo ng opisina mo, boundary mo sa mamamayan, ay hindi katulad ng utak ng chief officer ng gobernador. Kunyari, may nakabalagbag diyan. Utos ng utos ang gobernador. Utos ng utos ang pangulo ng Pilipinas, ang mayor. Pero may nakabara at hindi ka susundin. Ang akala mo'y okay na. Pagdating doon sa nakabara,
ay huyo ka, hindi na ipatutupad ang tamang kagustuhan ng namiminuno sa bayan. Yan ang isang problema. Wala sa konstitusyon yan. Hindi, sa totoo lang. Ay, Kaya partner, minsan may kwandan partner, gusto ko lang yung may binabanggit kasi na mga projects. Halimbawa, kahit yung provincial government naman, kahit yung yung Pangulo, pag pumunta siya ng ibang mga bansa, nakakuha ng 3 point something billion dollars ang Pangulo dahil sa pagbisita niya. Nasaan? Partner, sabi nga nung ilang mga magagaling, yung proyekto, yung tulong, pag yan ay hindi pa nakasulat, hindi pa yan tulong. Kahit nga nakasulat na, Nababago pa. Nababago pa. Ngayon, bago mo sabihin tulong at nakakuha ang Pangulo, ang isang opisyales ng iyong bayan, pag naandyan na, nakikinabang na yung taong bayan. Tsaka hindi naman, iyan ho ay hindi dalas-dalas. Hindi yan katulad nung pagpumunta ka kay gobernador, pumunta ka kay mayor, kung kaya lang, kahit personal, ibibigay sa iyo. Pero ito po'y... ako, partner. Tsaka ko na to. International policies to ikaw May nga, mga proseso partner, ito May karanasan ka May pag-text ka pa pinapunta ka pa sa opisina, hindi ka naman sinipot, hindi ka pinansin Personal yon, partner. What if pa? Kung, diba? Majority ng yung mga... Pero mahalaga, partner. Oo. Mahalaga rin yung... Although, hindi natin alam kung paano ito titingnan. Kasi kapag lumabas ng bansa ang Pangulo ng Pilipinas, milyon ang nawawala sa pera ng bayan doon sa kanyang pag-travel. Traveling expenses. Oo. Kanya lang, hindi naman agad-agad maibabalik yan ng cash. Kunyari, isang biyahe ni PBBM is gagastos ng 25 million. Kunyari, pagbalik niya mayroong 25 million US dollar na promise from the United States. Promise yun. Tayo naman is cash na naglabas. So, hindi yan kaagad-agad babalik sa loob ng isang taon. May proseso yan kasi yung mga negosyante na in-encourage, kinausap. Kasi pupunta siya doon, state visit yan pare ko, makipag-usap ka sa mga millionaires, makipag-usap ka sa mga businessmen, mga big time, mga big boss, inihikayat namin kayo na mag-invest sa Pilipinas, sasabihin ng isang corporate, sasabihin ng isang korporasyon na malalaking kumpanya sa abroad, yes, Mr. President, I promise you, yun ay palamuti lamang. Pangako lang yan. Nananatili tayong biktima ng pangako. May mga pangako, may ano pa nga, partner. Hindi pa yan pinag-uusapan sa board ng isang kumpanya para talaga mag-invest ka sa Pilipinas. Ngayon, nangako, partner, nangako ang isang malaking kumpanya, si President Haruhito ng Japan. Maglalagay kami dyan. Ako ang presidente ng asosasyon sa buong Japan, sa Business Association. Ilang $1 billion ang nadala namin sa Pilipinas. Tuwan-tuwa naman, palakpak. Ngayon, ang tunay na kwento niyan, walang pagkakaiba yan sa paggastos ng pera mula sa pamilya. Nangako ka kay paring Omar na pautangin mo ng 50,000. Pagdating mo sa pamilya mo, itatanungin mo rin ng asawa mo, may 50,000 ba tayo para dalhin kay paring Omar? Ang bansang Japan o anumang bansa, mag-uusap-usap yung board. Mayroon ba tayong $500 trillion para maglagay tayo ng planta sa Pilipinas? Sasabihin, mayroon. Ngayon, kumusta naman ang international business policies ng bansa? Aalamin naman nila yan May sufficienting supply ba ng kuryente ang Pilipinas? Ayun. Kumusta ba dyan? May mga terorista pa ba dyan? May mga komunista pa ba dyan? Natumbok mo, partner. Peace and order. Pati tinuba ang pulis din sa Pilipinas. Ay ngayon, ang daming sangkot sa mga anomalya. Mga general, mga pulis. May drugs pa ba dyan? May drugs pa ba dyan? Heavy. Ayan. Bumagsak sila ngayon sa international securities policies. Matindi na ito pinag-usapan natin. Pwede pa nga, Hindi yan maglalagay sa Pilipinas. Hindi, partner
Di ba? Oo. Siyempre, ano yan package deal partner yan eh. Halimbawa ako, Mr. Yagatu, Oo. okay po, maganda po ang sitwasyon sa Pilipinas. Sige, pero mahal na Pangulo ng Pilipinas, kailangan namin mag-own. Lagay mo sa batas mo, kailangan namin mag-own 100% owned ng land Oo. sa Pilipinas. Paano yun? Oo. Kaya doon papasok, pare Koy, siguro naobserbahan niya dito mga magagaling na congressman at mga senador dahil travel sila. Siyempre may mga nakakausap sila sa ibang bansa. Baka naman may nagpipressure na mga businessman mula sa iba't ibang malalaking bansa na ay hindi kami po pwedeng pumasok dyan because ang inyong konstitusyon noong 1987 Hindi pa ay nababago. hindi kami pasok. Oo. Hindi pa. Di ba? Hindi kami pasok. Kailangan amendahan nyo to. Kaya isa sa mga gustong mangyari ng administrasyon ni Pangulong Marcos, totoo yan, may utak niyan, si PBBM. Hindi si Romualdez. Partner, Hindi. ewan ko. Si Presidente pa rin. Sa Pilipinas, partner, gumagana pa yung parity rights. Yung time ng US, yung ang US ay yung pag-aari, pwede magmay-ari ang US sa bansang Pilipinas. At ito ay may karapatan na bantayan ng mga Pilipino ang pag-aari ng US sa bansang Pilipinas. Partner, tuloy-tuloy pa yan, yung parity rights na yan. Tagal ng batas yan. Ang ko naman kasi, nakita siguro ng mga magagaling natin, mga ekonomista, na bakit hindi na lang natin isabatas doon sa polisiya pagdating sa ekonomiya. Uy, partner nababanggit lang natin ito, medyo lumalalim tayo doon sa talakayan, magandang pag-usapan din natin yung mga international anong yan nababanggit naman natin to dahil sinasabi nga ni Mayora Ina Cruz ng bayan ng Pola, siya pumupunta rin ng ibang mga bansa para din nga, parang halos parang mamalimos nga At kahit papaano nga, kahit sa mga lokal na mga munisipyo na mga cities sa ating bansa, may mga nagdo-donate. Halimbawa, 3 emergency patrol, isang tourist bus, parang shuttle bus, at isang shuttle bus. Parang ang sinasabi nga niya, yung Pola, mas ang tutok nila ngayon yung turismo. Partner. Totoo naman na tutukan lang talaga ng local government yung kanilang... Kasi yung yung... Kasi pag tinutukan mo partner ng turismo... Local investment kasi, turismo talaga. Oo, partner kasi tatanong, ba't kailangan turista ang pagtuunan ng pansin? Partner, kasi sa mga nakikinig po, pag ang turismo ang iyong pinagtuunan ng pansin, aalagaan mo yung kalikasan. Yung kalidad ng pamumuhay ng mga tao, kailangan mo rin pagandahin. Yung transportasyon, kailangan mo rin pagandahin. Yung elektrisidad, yung tubig, kailangan mo rin pagandahin. Yan ay para sa turismo. Kaya, the best na unahin, ng kahit sa mga ilang LGU, yung turismo. Yun kasi, din yung sinasabi natin, partner, sa bayan ng Socorro, nakarating nitong Pola, unahin natin ang turismo, hindi itong ilang problema ng sektor ng mga organisasyon. Kasi pag, yun ang kailangan, partner, unahin mo yung turismo, pag inuna mo yung turismo, binondohan mo ang turismo, gaganda ang ekonomiya ng bayan. Ba't sa Pola, anong inuuna? Sa Socorro. Partner, ang uunahin, kasi pag ang tinignan mo, ang inuuna mo sa Socorro ay yung ilang mga, halimbawa, yung livestock, yung mga paghahayupan, hindi. Unahin mo yung magaganda. Hindi, may ko kasi ito ang magandang paliwanag dyan, partner ko. Ang pagturismo kasi ang ginalaw mo, pinaganda mo, dala na ang agrikultura at kalikasan and then hanap buhay. Hanap buhay. Samantalang kapag inuna mo, hindi naman po pwedeng hindi gagawin. Kapag inuna mo kunyari mga livestock, kunyari baboy, binigyan mo ng, although kailangan, binigyan mo ng pondo, tapos hindi mo ginalaw ang turismo, isang kumbaga sa katawan, isang kamay lang ang gumagalaw. Useless, partner. Samantalang kapag turismo ang inuna mo, is lahat na katawan mo, bagay ng katawan mo gumagalaw. Yun ang ibig kong sabihin. Kahit nga tayo, kahit sa turismo natin, yung tourism department natin dito sa Pilipinas,
mas nilalakihan ng pondo dyan. Kahit nga yung wow at mahal ang Pilipinas, ay may mga, yung mga ads na yan, Kaya lagi ko sinasabi, partner ko, balanse dapat talaga. tama. Balanse. Turismo, pag turismo ang ginalaw mo, kapag inayos mo kasi ang turismo, dapat ayusin mo ang peace and order. Ayusin mo ang infrastructures. Ayusin mo siyempre kabuhayan dahil yung produkto mo dyan, bibilihin niya ng national at local tourists. Sasabihin ng mga nakakarinig sa atin, hindi sir, inuuna naman yung pero wala kang focus. Mag-focus ka. Nasa kanya nasa mentality yan ng mayor ng bayan. Yung sinasabi nitong si Mayora Ina Cruz, ang focus nila, turismo. Tama. Mag-focus ka sa Kasi turismo. kung comparison ang titingnan natin, Oo, partner si Ina, mula nung naging mayor yan, talagang focus siya sa turismo at talagang hands-on ang trabaho niya. Partner, tingnan mo yung Puerto. Although dinat nga na yan ng ilang mga politiko dyan. At kahit tayo pa naman yung mga bata pa naman tayo, dinat nga na nating turismo ang kinabubuhay sa Puerto. Hanggang ngayon, Puerto yan. Maganda, maunlad. Oo. Maunlad na bayan po ang Puerto kahit pa paano. At yung mga pamumuhay dyan ng mga tao, kahit although mahal ang bilihin ng konti, pero nabubuhay sila ng ayos. Iyon nga ang lagi natin sinasabi. Hindi baling mahal basta't mayroon. Di ba? Partner, yung mga kamag-anak ko dyan sa Puerto, good morning po. Good morning kina Kuya Junel Zamora, at saka kina Ate Cel Zamora dyan sa Puerto, at kina Errol Mendoza Milendres. Nandyan sila, partner, ngayon. Pero dyan sila namumuhay. Nagpatatag na sila dyan. Kasi, mas maganda kung ikumpara mo, pero taga-Calabon sila, partner, Pero, At saka yung kung ano man, yung ang mahalaga pa, partner, dapat partner dyan yung information dissemination. yan. Temo si Ina, pagdating sa information dissemination, talagang swak na siya. Ang bayan pa na bako, information dissemination, mahusay mag-handle. Ang kwan kasi, information dissemination, hindi nangangahulugan na mayroon na kayong sariling Facebook. Is okay na kayo. Masaya na kayo. Hindi Kailangan, kaya temo, gagawin na nga nating infomercial yung sinabi ni Mayor Ina. Sabi nga, nung kausap ko, ba't ka magpa-interview nga dyan, ay dadalawa ang nanonood. Sabi ni Mayor Ina, hindi, yung dalawa-isa, pag nagsabi yan, dadami yan. Kung ayaw nilang maniwala sa'yo, hayaan mo't darating ang araw maniniwala din sa'yo yan. Diba? Saan nag-uumpisa ang marami? Diba sa isa? Sa isa. Partner, alam mo, pinapaliwanag din natin sila mga politiko yung ganyang wala talaga. Sabi nga natin, sige. May mga mayor na kapag in-interview mo, ayaw magsalita. Ang katuwiran ay mayroon naman kaming MIO, Municipal Information Office. May Facebook May Facebook naman kami. Diba? Or may mga bagay, ito lagi kong sinasabi, may mga bagay na ikaw dapat ang magsalita. Although, katulad ko, kunyari ako, pwede ko naman i-build up dito kung sino. Pwede kong pagwapuhin dito. Katulad ng ibang ginagawa ng mga ibang propagandista sa radyo na ang sabi ay pag-usapan natin ay nakapokus ka lang sa isang bayan. Hindi kami bayad. Kami diba? Ngayon, ako pwede ko to naman itong gawin. Nakapokus lang ako sa isang bayan. Kanya lang, iba kapag yung mismong ibinoto ng mamamayan. Kasi ang bumoto sa'yo kay Mayor, kunyari, i-build up ko si Mayor. Totoo yung mga sinasabi ko, nakikita naman natin, ginagawa ni Mayor, totoo. Kanya lang, kung ako ang magsasalita, baka ako'y sumablay, di ba? Mas magandang si Mayor mismo ang nagsasalita ayon sa kanyang ginagawa dahil siya ay ibinoto ng mamamayan. Hindi naman ako ang ibinoto ng mamamayan para akuin yung mga at sansalain yung mga kapalpakan ni Mayor. At ako ang magsasabi, magaling si Mayor, ilaw ng tahanan niya. Magaling yan, ang daming nagawa. Ay nasaan? Iba kasi yung nagawa na sa gagawin pa lang. Di ba? Ngayon, ako ang magsasalita, hindi naman nagsasalita ang mayor nyo. Ang bumoto sa mayor nyo, yung taong bayan. Kaya pag ikaw minsan nagsasalita ka, na para dun sa accomplishment ng mayor, lagi may daw. May raw. Kasi hindi ikaw yan Kaya dapat, kahit sa bahagi natin,
mo rin kailangan yung ibinoto mismo ng taong bayan, siya yung magsalita. Kaya Paliwanag. dito sa ating palatuntunan, saktong-sakto lang ha. Sakto lang. Ang issue namin ho, hindi lang kami nakapokus sa isang bayan. Oo. Ito ang lahat na issue ho ay kinokomentaryuhan namin kasi kami ho is, kumbaga ho sa sasakyan ay dual. Dual. Kumbaga sa barko, dalawa ho ang makina. Vice versa. Kami, by camera. Lahat ho ay pwede namin, kami ho, ako pwede ho, edi sa pagmamalaki kasi may mga nagmamalaki dyan na ako ikay ganito, ako ikay ganito dinadaan lang sa malaki ang boses, sa barako ang boses. Kami naman ho rito sa Imay before, hindi naman kami katulad ng iba dyan, na isa lang ang alam. Magkomentaryo lang at mag-build up ng isang politiko. Hindi lang ho kami Pwede naman namin itong gawin, mag-build up ng isang politiko. Kadali partner. Mas hindi Pwede kaming magsulat ng balita, pwede sa kaming isang gumawa ng kulom, pwede kaming newscaster, pwede kaming maging DJ, pwede kaming komentarista. Baka ho yung iba hindi marunong gumawa ng advertisement, gumawa ho ng script ng isang, di ba? Baka ho hindi marunong gumawa ng script ng isang politiko. Katunayan, kami, hindi namin sa pinagmamalaki ito. Pero kami ho ay double purpose kami. Hindi ho kami just na broadcaster lamang. Hindi lang ho ito pang showbiz. Pang sports pa. At katunayan, may mga ilang politiko na naniniwala pa rin sa atin. Hindi lang isang politiko to. Madaming politiko. Kapag sinabi, parang Ed, ipagawa mo nga ako ng script at ako kay magsasalita sa ganito. Ginagawa naman po namin yan. Hindi kami nagkikilim ng kami ganito, kaya namin to. Mahirap partner yun. Naranasan na natin yan. Naranasan na natin yan na at ginawa mo rin maging PR ng politiko. Partner, ginawa mo lagi sa mga politiko pero ano nangyari sa'yo? Kaya partner, sabi ko sa'yo, mag-alaga ka ng hayop Mas mabuting kaibigan ng hayop kumpara sa tao o kayo sa politiko. Kaya partner Hindi naman. Kasi ako, sa totoo lang. Ako, inaamin ko. Mula noong naging congressman si Governor Boy Umali, sa unang wave niya, naging congressman, nakatapos ng 9 na taon, nakatapos ng 9 na taon sa governor, ngayon ay sa 2 term uli sa second wave na congressman. Hanggang ngayon ako ay PR ni Congressman Boy Umali na walang sinusweldo. Hindi ko iniiwanan yan. Hindi ako katulad ng ibang media na iniiwanan yung mga boss nila. Partner. Iniiwanan nila, mayapat wala ng perang makukuha. Iniiwanan nila at binibira nila yung boss nilang, yung boss nila ang, kumbaga, naglifter. Di ba? Sa totoo lang. Uy, good morning Good morning kay Engineer Hill Ramirez. Nakita ko nung isang araw yan. Iniiwanan pare ko Iniiwanan. Kaya sinasabi natin dito, wag silang magaling-galingan. Hindi na natin mamimensyon. Sino siya? Tsaka yung ibang media dito na nagagaling-galingan kung magsalita ay akala mo'y napakagaling. Actually, halos lahat kayo nang galing sa akin. Actually, partner, lahat naman magaling Ako, tanggapin na natin. Hindi ako katulad ni Jake Ramirez na sasabihin lahat ay nanggaling sa kanya. Sa akin, halos lahat kayo ay nanggaling kayo sa isang radio station na doon na-develop ang inyong pagiging broadcaster. At ginawa niyong hanap buhay yung pagiging broadcaster nyo sa isang himpilan kung saan ako naman yung may-ari. Kaya huwag kayo magaling-galingan. At sinasabi natin dito, wala tayong iniwang politiko na ipiniar, mayapat hindi na mapakinabangan, ay iniwan. Tuloy yung politiko yung nadala. Partner, mahirap din yun sa isang sa isang pag ganyan-ganyan ka sa politiko, paliban-liban ka, hindi ka nakapaniniwalaan ng politiko at bukod sa lahat, hindi ka nakapaniniwalaan ng tao. Yun kaya sinasabi ko, pinagmamalaki ko hanggang ngayon, yun tayo. Hindi ko, kahit ako nagbi-build up ng isang politiko, ako'y hindi bayad. Ako ay nagbi-build up ng isang politiko dahil gusto ko ang kanyang ginagawa. Dahil alam mong makakatulong ito sa tao. At bukod doon, politiko mismo ang magsasalita dito sa aking himpilan kung sino siya. Hindi ako ang magsasalita para sa kanya. Tama. Sa totoo lang.
Hindi ako magsasalita ng anumang ikababango ng politiko para sa kanya. Kayo ang magsalita dito sa aking himpilan, kayo ang magsalita dito sa aming palatuntunan para higit kayong paniwalaan ng mamamayan. Kasi kung ako magsasalita sa inyo, kunyari, oy, ang gandang lalaki, maganda aming ginawa. O, isa-isahin na natin. Sasabihin ng isang media listener, bayad yan. Kunyari, sasabihin ko, napakaganda at maraming ginawa si Congressman Arnan C. Panaligan. Ito ang kanyang mga ginawa. Bayad yan. Wala namang nakaklaim, Ah. resibo, patunay na yung sinasabi ko ay tama at maganda. Sinasabi ko lang yon. Magaling si Mayor, ganito, si ganito, si ganito. Wala naman. Hintayin mo na si Mayor, si Congressman, si kung sino man yan, Magsalita. ang magsalita sa himpilan mo para may resibo ka, natutuan sinasabi mo, hindi ka mababas sa yung mga pinagsasasabi. Tama. Napasarap na tayo. Anyway, Oy, partner, bukas ulit. Oo. Wala na tayong pero bukas parang ako'y absent. Okay. At may mahalaga tayong importanteng kakausapin. Okay. Kaya squan ka ngayon. Sige. Single fight ka ngayon. Single Oo. fight. Sige. Kami po'y Si Omar Clergo po, muli po, ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at panonood. Omar Clergo po, sa saktong-sakto lang. Ed Mancera po. Ed Mancera po ang nagsasabing kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat.